Ang kwento ay itinakda noong ika-23 siglo kung saan ang matagal na panahon ng digmaan, labis na populasyon, at polusyon ay inubos ang malaking bahagi ng lipunan ng tao. Ang mga nakaligtas ay naninirahan na ngayon sa isang malaking dome na lungsod at namumuhay na iniiwasan ang anumang sakit at nakatutok lamang sa kasiyahan na tinatawag na hedonistic, kung saan ang isang makapangyarihan na AI ay nagbibigay sa kanila ng bawat pangunahing pangangailangan. Sa utopian na mundong ito, ang mga sanggol ay ipinanganak lamang sa mga artipisyal na silid gamit ang sperm at mga itlog na naibigay ng mga matatanda. Ang bawat sanggol na bagong silang na may isang gemstone na nakalagay sa kanilang palad ay pinapalaki ng AI hanggang sa kanilang tiyak na edad. Ang gemstone ay kumikinang na may iba't ibang kulay na nakadepende sa edad ng tao. Gayunpaman sa isang nakakagulat na pangyayari kapag ang isang tao ay narating na ang edad na 30, ang gemstone ay nagiging pula at tinatapos ang kanilang buhay na walang mararamdamang sakit sa isang pampublikong ritual na tinatawag na carousel. Karamihan sa mga mamamayan ng Domed City ay naniniwala na ang mga pinatay na individual ay nanunumbalik bilang mga bagong silang. Gayunpaman, naniniwala ang isang seksyon ng mga tao na ito ay propaganda na ipinakalat ng AI at ang carousel ay isang ritual ng kamatayan. Ang gayong mga ekstremistang individual ay tumatakas kapag sila ay naging 30 taong gulang na kilala bilang mga runner. Upang pigilan sila, ang Domed City ay mayroong makabagong puwersa ng pulisya na tinatawag na Sandmen. Habang ang mga ordinaryong mamamayan ay namumuhay ng normal, ang mga Sandmen ay namumuhay ng napakaganda sa mga malalaking mansyon. Sa kasalukuyang panahon, ang isang Sandman na nagngangalang Logan at ang kanyang kasamahan na si Francis ay sumama sa isang malaking grupo na patungo sa amphitheater ng lungsod upang dumalo sa kaganapan ng carousel sa buwang ito. Sa kabila ng pagwawakas ng mga buhay ng tao, ang kaganapan ay nakikita bilang libangan ng karamihan sa publiko. Nang magsimula ang ritual, ang mga 30 taong gulang ay umakyat sa stage habang nagpapalakpakan ang mga tao. Nakasuot sila ng mga hooded gown at maskara habang nakatayo sa paligid ng isang malaking lotus na inilagay sa gitna. Ang mga nagliliwanag na sinag ay nag-uumpisang bumukas sa stage at nagsimula na din itong umikot. Dahil dito, ang mga taong nakamaskara ay isa-isang lumutang patungo sa pinanggalingan ng sinag. Habang sumisigaw ng mabuhay muli ng paulit-ulit ang mga nanunood, ang mga taong nakamaskara ay tinamaan ng mga sinag ng laser na nagpawala sa mga ito sa lugar. Samantala, ang publiko ay nagsaya dahil naniniwala sila na ang mga namatay na mga tao ay nabuhay na ngayon sa mga bagong silang na sanggol. Si Francis at Logan ay abala sa seremonya nang biglang ang huli ay nakatanggap ng mensahe sa kanyang aparato sa komunikasyon, ipinaalam sa kanya na mayroong isang runner na sinusubukan na tumakas sa lungsod sa pamamagitan ng kanlurang pader. Kaya naman si Logan ay agad na umalis upang harapin ang sitwasyon na sinusundan din ni Francis. Malapit na nilang marating ang kanlurang pader at doon ay hinanap nila ang runner gamit ang isang makabago na aparato sa pag-scan. Maya-maya lang ay nakita nila ang kriminal na isang lalaking nakasuot ng pulang damit na sinusubukan na lumabas ng lungsod. Pagkatapos ay isang habulan ang nagsimula sa paligid ng pasilidad habang nagtatawanan pa ang mga Sandmen sa tuwing binabaril nila ang kanilang biktima. Sa bandang huli, ang kawawang lalaki ay na-corner sa isang terrace na may mataas na pader. Desperado na siyang umalis sa kahabag-habag na lungsod na ito kaya tumalon siya at nahulog sa kanyang kamatayan. Sa kanyang gulat, ang patay na katawan ng runner ay may ganap na kakaibang mukha mula sa larawan sa database ng lungsod. Sinabi ng scanner na ang kriminal ay sumailalim sa cosmetic surgery bago sinubukan na tumakas, pagkatapos ay tinawag ni Logan ang grupong tagalinis at kinumpiska ang mga gamit ng runner. May kasama itong maliit na metal na palawit na hugis screws, ngunit may isang arko sa itaas. Maya-maya, siya at si Francis ay umalis sa lugar at hindi nagtagal ay dumating ang mga maglilinis. Nang gabing yun, pumunta si Logan sa kanyang marangyang apartment at gumamit ng makina na tinatawag na grid. Ito ay isang malanding aparato kung saan ang iba't ibang tao ay pumapasok sa isang silid at random na pinapareha sa iba. Si Logan ay nakatugma ang isang magandang babae na nagngangalang Jessica na pisikal na dumating sa kanyang apartment sa pamamagitan ng grid. Nakasuot siya ng medyo kakaibang kwintas na ang pendant ay kapareho sa krus na nakita ni Logan kanina mula sa runner. Gayunpaman, hindi niya ito pinansin at sa halip ay sinubukan na makipaglambingan sa kanya. Sa kanyang gulat ay tumanggi ito na nagpapaliwanag na siya ay nalulungkot matapos mawala ang isang malapit na kaibigan sa carousel kanina. Naguluhan dito si Logan at lalo siyang nagtaka nang sinabi ni Jessica na ang carousel ay isang matinding pagkilos ng pagpatay ng mga tao. Kahit nakakaiba ang kanyang mga opinyon, patuloy na pinipilit ni Logan na makipaglambingan sa kanya.
Ngunit muli ay tinanggihan niya siya na nagpapaliwanag na gusto lang niyang makita kung paano mamuhay ang mga Sandmen. Nagtanong din siya kung bakit mali ang tumakbo palayo sa lungsod. Sa wakas ay natauhan si Logan at pinaghihinalaan na maaaring siya ay isang runner. Gayunpaman, sumagot si Jessica na bata pa siya at malayo pa ang mararating niya bago siya mamatay. Pinutol ni Francis ang kanilang pag-uusap na dumating kasama ang dalawang magagandang babae. Sinamantala ni Jessica ang pagkakataong ito upang lumabas ng apartment habang kausap ni Logan si Francis at ang dalawang babae. Kinabukasan ay pumasok sina Logan at Francis sa punong tanggapan ng Sandmen habang nag-uusap tungkol sa lumalagong paggamit ng facial surgery sa mga runner. Iniisip ni Logan kung tinutulungan ba ng mga medic sa Clinic 443 ang mga rebelde upang makakuha ng ganoong pamamaraan. Sa loob ng punong tanggapan, ibinigay niya ang lahat ng mga nakumpiskang bagay kasama ang kakaibang krus kanina. Sa kanyang iritasyon, naging mas matagal ang proseso sa computer kaysa sa karaniwan upang masuri ang mga bagay na ito. Sa oras na iyon ay biglang kinuha ng AI ang proseso ng pagsusuri at inutusan si Logan na umupo sa harap ng malaking screen para sa pagtatanong. Ang naguguluhan na si Logan ay sumunod at tinanong siya ng AI kung nakikilala niya ang simbolo ng cross. Sinabi niya na wala siyang ideya kung ano ito, pagkatapos ay itinanong ng AI kung alam niya kung ano ang ibig sabihin ng salitang sanctuary ngunit si Logan ay sumagot na hindi niya alam. Pagkatapos ay ipinahayag na ang simbolo ng krus ay tinatawag na Ankh. At ang sanctuary ay tumutukoy sa isang lihim na hideout para sa mga kriminal. Sinasabi ng AI na ang dalawang bagay na ito ay may kaugnayan sa 1,056 runners na tumakas sa Domed City. Dahil dito ay ganap na naguluhan si Logan kaya sinabi niya na kahit na makatakas ang runners sa lungsod, sila ay mamamatay pa rin sa huli at manunumbalik pagkatungtong sa edad na 30. Ngunit hindi sumasagot ang AI at nagsimulang maghinala si Logan kung totoo ba ang panunumbalik. Sa oras na iyon ay biglang pinahintulutan ng AI si Logan na pumunta sa pader ng lungsod at umalis para mahuli ang lahat ng mga runner. Naguluhan na naman ang ating bida dahil walang anumang bagay sa labas ng dome na isang katotohanang itinuturo sa bawat isang mamamayan mula sa kanilang pagkabata. Siya ay nagtanong pa tungkol dito ngunit ang AI ay muling nananatiling tahimik, sa halip ay inutusan nito si Logan na magpanggap na isang runner para mahanap at masira niya ang sanctuary na isang lihim na hideout ng mga kriminal. Nang sinabi niya na ang kulay ng kanyang gemstone ay ilalabas ang kanyang mga intensyon, tinanggal ng AI ang ilang taon ng kanyang buhay. Ngayon ang gemstone niya ay umiilaw ng pula, na nagpapahiwatig na nalalapit na siya sa ika-30 taon ng kanyang buhay. Kinabahan ng Sandman at gustong malaman kung maibabalik ba ang mga taon na nawala pagkatapos makumpleto ang misyon, pero hindi pinansin ng AI ang kanyang tanong at inutusan siyang kunin ang Ankh at umalis kaagad. Dahil nagtataka sa pagtatagpo na ito, ipinatawag ni Logan si Jessica sa kanyang apartment ng gabing yun. Naghihinala siya na alam niya ang tungkol sa Ankh at Sanctuary mula noong una nilang pagkikita, kaya ipinakita niya sa kanya ang estado ng kanyang gemstone na nagsasabing gusto niyang tumakas sa halip na mamatay. Si Jessica ay nagpanggap na walang alam, ngunit ipinakita ni Logan ang Ankh na tugma sa pendant ng kwintas niya. Ginamit din niya ang salitang sanctuary para maniwala siya sa kanyang kwento gayunpaman, inakusahan siya ni Jessica na nakuha niya ang Ankh pagkatapos pumatay ng isang runner. Dahil iniisip na hindi maganda ang kanyang intensyon, umalis siya sa kanyang apartment na hindi alam na si Logan ay sumusunod sa kanya ng palihim. Sumunod ay pumunta siya sa mall para makipagkita sa kanyang mga kaibigan. Lingid sa kaalaman ni Logan na nagtatago sa malapit, ang mga kaibigan ni Jessica ay bahagi ng isang lihim na pangkat ng mga runner. Sinabi nila sa kanya na patayin si Logan dahil marami na siyang alam tungkol sa kanilang mga sekreto. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta si Jessica sa apartment ni Logan at hiniling sa kanya na bisitahin ang arcade kasama niya. Nagsinungaling siya sa kanya tungkol sa pagnanais na tumulong dahil ang totoo ay dadalhin niya lang siya sa isang bitag. Ngunit bago mangyari ang anumang bagay, nakatanggap si Logan ng abiso tungkol sa isa pang runner. Sa pagkakataong ito, ang kriminal ay nasa labas ng Domed City na tinatawag na Cathedral. Pinilit ni Jessica na sumama sa Sandman sa misyon na ito at nag-aatubili siyang sumang-ayon. Sa daan ay tinanong ni Jessica kung ang Cubs na isang gang ng mga batang runner ay kasing bangis tulad ng sinasabi sa mga bali-balita. Tinanong niya ito dahil ang cathedral ay kasumpa-sumpa sa pagiging tahanan ng ilang mga gang ng Cubs. Sinabi ni Logan na totoo ang mga sabi-sabi at sa lalong madaling panahon ay narating nila ang kanilang destinasyon. Ang lugar ay nasa isang malungkot na estado at habang ang dalawa ay tumitingin sa paligid, nagulat sila nang makita ang isang batang babae na papalapit sa kanila.
Palihim na sinabihan ng bata si Jessica na huwag matakot bago tumakas na dala ang bracelet niya. Sinubukan ni Jessica na sundan siya, ngunit binalaan siya ni Logan na maaaring ito ay isang bitag. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang scanner at nahanap ang runner na pinasusundan sa kanya. Ngunit bago pa siya makagalaw ay isang gang ng cops ang tumalon mula sa mga dilim at lumapit sa kanila. Nagbanta ang kanilang pinuno sa kanya, ngunit mahinahon na sinabi ni Logan na naaawa siya sa kanya na sinasabing malapit na siyang maging 15 taong gulang, kung saan siya ay magiging masyado ng matanda para manatili pang pinuno. Sinabi ni Logan na itatapon na siya ng mga nakababatang miyembro ng gang. Nagbunga ito ng sandali ng pag-aalinlangan ng pinuno at ginamit ni Logan ang pagkakataong ito upang magpaputok ng ilang mga babala. Ang mga miyembro ng gang ay natakot at agad na tumakbo papunta sa iba't ibang direksyon. Kasunod nito ay ginamit muli ni Logan ang kanyang scanner at nahanap ang runner na lumalabas na isang babae. Sinabi ni Logan na gusto niyang tulungan siyang makarating sa sanctuary at ipinakita pa sa kanya ang ankh. Ngunit ang babae ay walang alam tungkol sa mga bagay na ito kaya walang pagpipilian si Logan kundi muling hanapin ang Cubs para sa pagtatanong. Lingid sa kanyang kaalaman, sinusundan siya ni Francis sa cathedral at narinig niya ang lahat. Nang iwan na nina Logan at Jessica ang babae, si Francis ay lumapit at pinatay ang runner. Sa kanilang paglabas sa cathedral, inamin ni Jessica na sinusubukan niyang patayin si Logan kanina, ngunit ngayon ay naniniwala na siya sa kanyang mga intensyon. Gayunpaman, tumanggi pa rin siyang dalhin siya sa hideout ng mga runners dahil hindi sila magtitiwala sa isang Sandman. Ginamit ito ni Logan bilang pagkakataon para makakuha pa ng tiwala sa kanya, at ipinahayag na gusto niya ng bagong mukha upang hindi siya agad makilala. Kaya naman pumunta ang dalawa sa Clinic 443 na pinaghihinalaan ni Logan na lihim na tinutulungan ang mga runner. Sa clinic, ang doktor na sumusuporta sa mga runner ay tinawag si Jessica sa isang tabi. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aalinlangan tungkol sa tunay na intensyon ni Logan sa paniniwalang ang isang Sandman ay hindi makakatakas mula sa Domed City. Ngunit pagkatapos siyang bigyan ng kasiguraduhan ni Jessica, pumayag na siyang ituloy ang proseso. Nang magsisimula na ang operasyon, nakatanggap ang doktor ng tawag mula sa hindi kilalang tao. Kahit hindi niya sinabi kung ano ang narinig niya, sinabihan niya si Logan na humiga sa mesa. Pagkatapos ay ginamit niya ang laser para patayin siya ngunit napagtanto ni Jessica kung ano ang nangyayari. Kaya itinulak niya ang doktor palayo na nagdulot ng hiwa sa dibdib ni Logan. Kasunod nito, ang dalawang lalaki ay naglaban at si Logan ay nagawang itulak ang doktor sa operating table. Ang mga laser na ginagamit sa operasyon ay pinatay ang doktor sa isang nakakakilabot na paraan. Sa sandaling ito ay nagpakita si Francis at sinubukan na pigilan ng dalawa. Si Logan ay pansamantala siyang napatumba at nakatakas sa pasilidad. Ngunit dahil alam niyang si Francis ay makakabawi din at magpapatuloy sa paghabol sa kanila ay ginabayan ni Jessica si Logan sa isang lihim na lagusan. Sa kalaunan, ang dalawa ay nakarating sa isang abandonadong lugar na hideout pala ng runners. Doon ay palihim na inactivate ni Logan ang kanyang tracker, dahilan para malaman ng iba pang Sandmen ang tungkol sa lokasyon. Samantala, isang malaking grupo ng mga runner ang lumapit at nagbanta kay Logan na nasa kanila ang lahat ng dahilan para patayin siya hanggang sa dumating sa hideout ang sekretarya ng doktor. Idinetalye niya ang kagustuhan ni Logan na magbago ng mukha at hinabol pa siya ng isang Sandman. Ito ay sapat na para maniwala ang mga runner sa kwento ni Logan, kaya ibinigay nila sa kanya ang mga direksyon sa sanctuary. Sa sandaling yun ay isang malaking pagsabog ang nagpabagsak sa pader ng hideout at maraming Sandman kabilang na si Francis ang pumasok. Ginamit ni Logan ang pagkakataong ito upang tumakas kasama si Jessica, habang pinagbabaril niya ang kanyang mga kasamahan para protektahan siya. Ang dalawa ay nagsimulang tumakbo muli hanggang sa marating nila ang isang pinto na nangangailangan ng isang ankh para mabuksan ito. Tinanggal ni Jessica ang kanyang kwintas na dumulas at nahulog sa tubig sa baba, kaya ginamit ni Logan ang kinuha niya sa patay na runner. Bumukas ang pinto at ang dalawa ay pumasok kaagad bago ito magsara muli. Si Francis ay dumating ngunit naiwan sa labas. Gayunpaman ay nakita niya ang kwintas ni Jessica sa tubig at kinuha ito, pagkatapos ay binuksan niya ang pinto at agad na tumuloy sa paghabol. Samantala, sumakay ang dalawa sa isang elevator at dinala sila sa isang nagyayelong silid na puno ng mga eskultura ng yelo ng iba't ibang hayop. Di nagtagal ay dumating ang isang nakakatakot na robot na pinangalan ng Box at inanunsyo na mayroon itong pagkain para sa kanila. Nagtanong sina Logan at Jessica tungkol sa sanctuary at sa iba pang mga runner na nakatakas sa Domed City, pagkatapos ay dinala sila ni Box sa isa pang silid upang ipakita ang isang nakakatakot na pangyayari.
Ang lahat ng runners ay naging yelo at ginagamit ang mga ito upang pakainin ang mga taong naninirahan sa lungsod. Ang silid na ito ay dating lugar kung saan inihahatid ang pagkain, gayunpaman, nang huminto ang supply ng pagkain ilang taon na ang nakalilipas ay nagsimula si Bugs na hulihin ang mga runner. Ngayon ay gusto rin ng robot na gawing pagkain sina Logan at Jessica, at sa lalong madaling panahon ay isang laban ang naganap at ilang laser mula kay Bugs ang naging dahilan ng pagguho ng buong lugar. Ginamit ni Logan at Jessica ang pagkagambala para tumakas at kalaunan ay nakarating sa gilid ng bundok. Nang nasa labas na sila, napansin nilang malinaw na ang kanilang mga gemstones at hindi na kontrolado ng AI. Sa karagdagang pakikipagsapalaran, natuklasan nila na ang mga halaman ay napuno ng mga bangkay ng mga tao. Ginalugad nila ang kalapit na lugar, na dating National Mall sa Washington, D.C. Sa loob ng mga guho ng silid ng Senado ng Estados Unidos, nakita nila ang isang matandang lalaki na may ilang alagang pusa. Nagulat silang dalawa dahil wala pa silang nakitang tao na ganito katanda. Hindi man lang matandaan ng matanda ang kanyang pangalan at ipinaliwanag na halos wala na siyang nakikitang tao doon. Sa oras na yun ay isang malamig na realisasyon ang bumungad kina Logan at Jessica, ang sanctuary ay isang gawa-gawa. Gayunpaman mas lumala ang kanilang problema dahil nasundan sila ni Francis. Isang sagupaan sa pagitan ng dalawang lalaki ang nangyari, kung saan si Logan ay nagawang bigyan ng matinding pinsala ang kanyang kaibigan. Nang malapit nang mamatay si Francis, napagmasdan niya na malinaw na ang gemstone ni Logan at naniniwala siyang muli siyang mabubuhay. Kasunod nito ay nakumbinsi ni Logan at Jessica ang matanda na pumunta sa Domed City. At matapos ang isang mahirap na paglalakbay sa mga pader ng lungsod ay iniwan nila ang matanda sa labas. Pagkatapos ay pumasok sila sa loob at sinubukan na kumbinsihin ng mga residente na ang carousel ay kasinungalingan at hindi naman talaga kailangan. Ngunit ang dalawa ay mabilis na nahuli ng iba pang Sandmen at dinala sa AI. Tinanong nito si Logan kung natapos na niya ang kanyang misyon, ngunit iginiit ni Logan na walang sanctuary, isang sagot na hindi tinatanggap ng program ng AI. Kahit na matapos suriin ang mga alaala ni Logan, wala itong mahanap na impormasyon. Sa kalaunan ay nag-overload ang program ng AI na naging sanhi sa mga sistema ng lungsod na masira na naging dahilan upang lumabas ang pader ng dome. Sina Logan at Jessica ay muling lumapit sa matandang lalaki habang ang mga mamamayan ay lumalabas sa wasak na lungsod na gustong malaman ang tungkol sa bagong kapaligiran. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!